Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay ng mga taong nakaranas ng mga di maipaliwanag na pangyayari. Sa pinakakaliblib na bahagi ng Sitio Kulas, may isang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Kahit pa malapit ito sa bukana ng gubat na sagana sa punong kahoy, kahit pa may malapit ditong sapa na malamig at malinaw ang tubig, hindi mo kailanman makikitang may lumalapit o lumalapit-malapit sa bahay na iyon, lalo na kapag sumapit ang dilim. Kahit ang mga batang palaboy ay hindi roon dumaraan kapag naglalaro. Kahit ang matatanda ay ayaw pag-usapan ang bahay na iyon. Sabi nila may masamang espiritu raw na nakatali roon. May ilan na sinasabing may nakakulong hina nilalang sa loob, habang ang iba naman ay naniniwalang ang bahay mismo ang may buhay, humihinga, nagmamasid, at naghihintay ng susunod na biktima. Ang bahay ay yari sa lumang kahoy, ang mga bintana ay may kapis na basag-basag, at ang bubong ay halos gumuho na sa kalumaan. Ngunit kahit sa kanyang halos pagkawasak, hindi ito lubusang bumibigay. Para bang may isang bagay na pilit itong pinatatagal. May kwento ang mga matatanda sa baryo. Dati raw, ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng isang pamilyang tahimik at relihiyoso. May isang anak na babae, maganda at matalino, ngunit isang araw ay bigla na lamang silang nawala. Walang iniwang gamit, walang paliwanag. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong, hanggang sa isang gabi, isang matandang babae ang lumitaw sa bintana. Siya na lamang daw ang natirang miyembro ng pamilya. Pero ang pinagtataka ng lahat, ilang taon na ang lumipas, hindi man lang siya tumanda. Hindi rin siya namimili, hindi lumalabas ng bahay. Kapag gabi, may mga naririnig silang pag-iyak, pagtawa, at minsan, pag-ungol mula sa loob. Ang mga asong gala ay ayaw dumiretso sa kalsadang malapit doon. Ang mga pusa, tumitigil at tumatakbo palayo. Isang beses, may batang lalaki na nawala sa baryo. Huling nakita siyang naglalakad malapit sa lumang bahay. Naghanap ang buong barangay, ngunit walang kahit anong bakas. Nagsimulang maniwala ang mga tao na ang bahay ay nilukob ng isang aswang o ng isang mas malupit pang nilalang. Kaya mula noon, ipinag-utos ng mga nakatatanda sa mga bata, huwag lalapit sa bahay sa dulo ng sitio. Kapag nakita mong may anino sa bintana, huwag kang magtanong. Huwag mong titigan. Huwag mong tatawagin. Lumipas ang maraming taon at ang bahay ay nanatiling naroon, tila naghihintay. Hindi ito sinisira ng gobyerno, hindi binubuwag kahit wala namang bayad na buwis. Para bang kahit mga opisyal ng bayan ay takot din dito. May ilang kabataan na nagtangkang pasukin ito bilang ihamon, ang iba ay hindi na bumalik. Ang isa, nakita kinabukasan sa sapa, wala nang malay at paulit-ulit na sinasabi, nakatingin siya sa akin, kahit madilim kita ko ang mata niya, ako mismo, bilang bagong lipat sa baryo, ay hindi agad naniwala. Akala ko'y gawa-gawa lang ito ng matatanda upang takutin ang kabataan. Ngunit habang tumatagal ang aking pananatili, may kakaiba akong nararamdaman tuwing madadaan ako roon. May biglang paglamig ng hangin. May panginginig na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang ako'y pauwi mula sa tindahan, napatingin ako sa lumang bahay, at sa bintanang iyon, may nakita akong aninong nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo, ngunit alam kong tinititigan ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tinakbo ko ang pauwi. At mula sa likod ko, akala ko'y may humahabol. Ngunit nang lingunin ko, wala. Ngunit may narinig akong tinig, isang pabulong na tawag. Halika na at doon, unti-unti ko nang naunawaan, hindi ito basta kwento lang ng matatanda. May nakatago sa bahay na iyon at tila hindi ito natutulog, hindi ito nawawala. At dito nagsisimula ang lahat ng aking kinatatakutan. Hindi ko kailanman inakalang ang simpleng desisyong lumipat sa isang murang paupahan sa probinsya ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Pagkatapos ng 5 taon sa Maynila bilang tindero sa isang maliit na hardware, napilitan akong bumalik sa lalawigan matapos mawala ng trabaho. Sinalubong ako ng katahimikan ng Sitio Kulas, isang lugar na parabang naiwan na ng panahon. Dito ako pinatira ng tiyahin ko sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy, may 5 minutong lakad lamang mula sa lumang bahay na iniiwasan ng lahat. Sa una, wala akong pakialam sa mga kwentong bayan. Gusto ko lang makapagsimula muli, makapagtrabaho sa palengke, at makalimot sa hirap ng syudad. Pero noong sinabi ng tiyahin ko kung nasaan ang bahay ko, bigla siyang tumahimik nang banggitin ang lokasyon, basta iwasan mo lang ang bahay sa dulo. Huwag kang lalapit dyan.
Huwag kang titingin. Sa unang gabi pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Tahimik ang gabi sa sitio, pero habang nakahiga ako, may tunog na umalingaw sa labas ng aking bintana. Hindi ito hangin. Parang pag-ungol o pagkaluskos. Sa simula, binaliwala ko. Iniisip kong baka pusa lang o hayop sa gubat. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, napansin kong wala ni isang tao ang dumadaan sa kalsadang malapit sa lumang bahay. May shortcut sana roon, pero lahat ay umiikot, kahit mas mahaba. Nang itanong ko ito sa isang ale sa tindahan, sagot niya, mas mabuting gumising ka ng mas maaga kaysa pumasok sa lilim ng bahay na yon. Napakunot noo ako. Ganoon ba talaga katindi ang takot ng mga tao? Sa isang bahay lang. Kinagabihan, napagpasyahan kong tingnan ang bahay. Hindi pumasok, sadyang silipin lang mula sa kalsada. Gusto kong mapatunayan sa sarili ko na walang dapat katakutan. Lumapit ako sa may bakod. Maulap ang langit kaya't madilim ang paligid. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kuliglig at huni ng mga uwak sa malapit. Nakapagtataka, karaniwang wala ng uwak sa mga ganitong lugar. Paglapit ko, napansin kong may gumalaw sa bintana. Isang anino. Hindi ko nakita ang buong katawan pero malinaw ang ulo nito. Mahaba ang buhok. Mabagal ang pagkilos. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Tila may kung anong humila sa akin upang titigan ito. Hanggang sa biglang nagliwanag ang loob ng bahay, isang madilaw na ilaw mula sa lampara. At doon ko siya nakita ng buo. Isang matandang babae, puti ang buhok, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng lumang saya. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa akin. Walang ekspresyon ang mukha. Hindi ngumiti. Hindi kumurap. Nanlamig ang buo kong katawan. Para akong nahipnotismo. Sa isang iglap, narinig ko sa isipan ko ang isang tinig. Hindi malinaw, ngunit bumubulong. Ikaw na ba ang susunod? Napaatras ako. Napalunok. Tumakbo ako pauwi. Sa sobrang takot, hindi ko na malaya na bukas ang pintuan ko pagdating ko. Sinara ko iyon agad at nilock. Bumuntong hininga ako, pero sa gilid ng mata ko may gumalaw. Akala ko anino lang. Pero wala namang ilaw sa labas. At nasa loob na ako. Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga kuliglig ay nawala. Walang ingay mula sa labas. Parang may isang malaking nilalang na naglalakad sa paligid ng bahay ko. Unti-unti, paikot, paunti-unti ang yabag. Parang nag-iinspeksyon. Kinabukasan, sinabi ko sa tiyahin ko ang lahat. Nagalit siya. Bakit mo kasi tinitigan? Kapag tinitigan mo siya, nagkaka-interes yan. Hindi mo ba alam, bata pa ako, nakita ko na yan. Hindi tumatanda. Hindi umaalis. Palagi lang nanonood. Simula noon, binabantayan ko ang bawat kilos ko. Sa tuwing dadaan ako sa malapit, nilalakad ko iyon na nakayuko. Hindi na ako muling tumingin. Pero kahit ganoon, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. May isa akong kaibigan sa sitio, si Kaloy. Laking probinsya rin, ngunit mas mapuso. Nang marinig niya ang kwento ko, ngumisi lang siya. Gawa-gawa lang yan ng matatanda. Tignan mo ako mamayang gabi, pupunta ako roon. Pinigilan ko siya, ngunit matigas ang ulo. Tinuloy niya ang balak niya. Kinabukasan, hindi na siya sumipot. Hinanap namin siya, ngunit ni anino niya ay wala. Wala siyang gamit na iniwan, at ang huling nakita sa kanya ng mga kapitbahay ay habang papunta siya sa lumang bahay. Walang imik ang buong sitio. Alam nilang hindi na siya babalik. Dito ko napagtanto, may mali. At ako ang bagong mata na pinagmamasdan ng matanda sa lumang bahay. Makalipas ang ilang araw mula nang mawala si Kaloy, naging tahimik ang buong sitio. Parang may puwersang nakabalot sa hangin, mas malamig, mas mabigat. Ang mga tao'y hindi na bumabati tulad ng dati. Ang mga tindera sa palengke ay tila laging nagmamadali. Sa bawat paglalakad ko pa uwi, ramdam ko na parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko na talaga pinapansin ang lumang bahay. Pero kahit iwasan ko ang pagtingin, hindi ko maiiwasang maramdaman ang presensya nito, parang inaakit akong lumapit. At isang gabi, hindi ko na napigilan. Nagkataong nawala ang kuryente sa buong sitio. Dala ang gasera,
lumabas ako ng bahay para tingnan kung may iba pang may ilaw. Sa paglingon ko, napansin ko na bukas ang pinto ng lumang bahay. Ang ilaw mula sa loob ay tila umaanyaya. Ngunit sa kabila ng kabuuan ng takot ko, may kung anong puwersang nagtulak sa akin upang lumapit. Naglakad ako, dahan-dahan, pilit nilalabanan ang kaba. Ang hangin ay malamig, ay halong amoy ng something hindi ko maipaliwanag. Amoy na parang bulok na karne na sinabayan ng amoy ng dahong nababad sa ulan. Paglapit ko sa bakod, biglang bumukas ang pinto ng mas malaki, wala namang hangin. At doon ko siya nakita. Sa unang pagkakataon, malapitan. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang saya na tila kay tagal nang hindi nalalabhan. Ang balat niya ay kulubot at kupas, ang buhok niya ay mahaba't gusot. Pero ang pinakakakaiba ay ang kanyang mga mata, mapurol ang kulay, pero mailiwanag sa gitna. Para bang may apoy na naiwan sa kadiliman ng kanyang pagkatao. Ngumiti siya. Pero ang ngiti niya ay hindi nakakapagpakalma. Bagkus, parang mailaman. Ikaw pala ang bagong nangungupahan, mahina niyang sabi, paos at parang may kasamang halakhak sa ilalim ng boses. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko rin alam kung tatakbo ba ako o babati. Opo, sagot ko, halos hindi lumalabas ang tinig ko. Ang kabata-bata mo pa. Pero ang amoy mo sariwa. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Parang may doble ang ibig niyang sabihin. Maya-maya pa'y nilapitan niya ako ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang umatras. Hindi lahat ng takot ay masama, bulong niya. Minsan, paalala lang ito na may mga bagay na masyadong malalim para maunawaan. Sa di inaasahang pagkakataon, tinanong ko siya, totoo po bang kayo na lang ang nakatira rito mula pa noon? Tumawa siya, isang mabagal, malalim na tawa. Totoo. Ang totoo ay madalas inaayawan ng mga tao. Ang totoo ay hindi palaging tinatanggap. Kaya ako na lang ang natira. Lahat sila umalis. Lahat sila umiiwas. Tumigil siya at tiningnan ako ng diretsyo. Ngunit ikaw hindi ka na makakaiwas. Napaurong ako. Ang gasera sa aking kamay ay bahagyang nanginig. Bigla niyang iniabot ang kanyang kamay. Gusto mo bang pumasok? Hindi ko alam kung bakit, pero may tinig sa isip ko na nagsabing tihuwag. At doon ko na naramdaman ang matinding takot. Umiling ako. Susunod na lang po ako, sabi ko sabay bitaw ng isang maliit na yuko. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo. Hindi ko na nilingon. Pero sa bawat hakbang, ramdam kong nananatili siyang nakatingin. At sa bawat hakbang, may bumubulong sa hangin, makakabalik ka rin. Nang makarating ako sa bahay, agad kong isinara ang pinto at nilock. Hindi pa man ako naupo, may malakas na kalabog mula sa bubong. Sunod-sunod, parang may mabigat na bagay na naglalakad sa taas. Tapos biglang tumahimik. Sumilip ako sa bintana at nakita kong nakasindi pa rin ang ilaw sa bahay ng matanda. At sa bintana, naroon siya. Nakatingin pa rin sa direksyon ko. Hindi gumagalaw. Kinabukasan, bumisita ako sa isang matandang albularyo sa kabilang sitio, si Mang Elias. Kinuwento ko ang nangyari. Tahimik lang siyang nakikinig habang hawak ang isang pulang pamaypay at palaging tumititig sa lupa. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi niya, kung kinausap ka na niya, ibig sabihin ay napili ka na. Magdasal ka. Huwag kang babalik roon ng mag-isa. At kung sakaling pumasok ka roon, wala ka nang babalikan. Mula noon, hindi na ako nagpakita sa bahay na iyon. Ngunit ang mga gabi ko'y naging mabigat. Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang kanyang boses, ang kanyang ngiti at ang kanyang paanyaya. At ang pinaka nakakatakot sa lahat minsan, sa salamin ng banyo ko, nakikita ko siya sa likod ko. Simula nang makausap ko ang matanda, tila nag-iba ang ikot ng aking mundo. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi dahil sa ingay, kundi sa katahimikan na mas lalong nakakapangilabot. Ang gabi ay naging parang bangungot na hindi ko maikibit balikat. May kakaiba sa hangin, may bigat sa bawat sulok ng bahay ko. At sa bawat sulok ng dilim, parang may mga matang nanonood. Isang gabi, habang nakahiga ako't pilit na pinapatahimik ang isip, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Dahan-dahan. Wala namang hangin. Walang tao. Tumayo ako at lumapit, kailangan kong siguraduhin na walang pumasok.
Pagbukas ko ng ilaw, wala nga. Pero amoy ko ang isang bagay na bumalot sa ilong ko, dugo. Sariwa, malagkit, mainit. Sumilip ako sa salamin. Wala namang kakaiba, ngunit pagyuko ko upang magsipilyo, napansin kong may pulang baka sa sahig. Maliit lang. Parang patak ng dugo. Tinunton ko iyon, papalabas ng bahay. Humakbang ako palabas, bit-bit ang flashlight. Sinundan ko ang bakas, papunta sa direksyon ng lumang bahay. Huminto ako sa kalagitnaan ng daan. Mula sa dilim, may narinig akong mahinang tinig, tulong ni. Tinig iyon ng isang bata. Mahina, nautal, tila nang gagaling mula sa ilalim ng lupa. Tiningnan ko ang paligid, wala. Ngunit ang tinig ay naroon pa rin, inuulit ang parehong salita, tulong-tulungan mo ako ni. Tumakbo ako pabalik sa bahay at isinara ang pinto. Pero ang pinto, bumukas mag-isa. Hindi ko ito mabitawan sa pagkalog. At mula sa labas, may narinig akong parang kalmot sa kahoy, unti-unti, paulit-ulit. Kinabukasan, may balita na namang kumalat sa sitio. Isang hayop na alaga ng isang matandang magsasaka, isang kambing, ay natagpo ang patay at wala ng laman ang loob. Hindi ito kinatay, hindi rin kinagat. Parang sinipsip ng buo ang laman. Iniwan lang ang balat at buto. Muling nabuhay ang takot sa buong lugar. Sabi ng ilan, bumalik na naman ang nilalang. Ngunit para sa akin, hindi ito't bumalik, hindi ito umalis. Nariyan lang siya. Nagmamasid. Naghihintay. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, bumubukas mag-isa ang radyo ko. Luma na ito at wala namang baterya. Ngunit bigla itong umaandar, tumutugtog ng lumang kantang Pilipino. Sa ilalim ng puting ilaw at sa background ng kanta, may naririnig akong mabagal na hinga, parang may kasama ako sa kwarto. Maya-maya pa, may tunog sa bubong. Parang pagaspas ng pakpak. Malalakas. Sunod-sunod. Akala ko'y paniki. Ngunit nang sumilip ako sa bintana, may nasinagan akong anino. Hindi ito hayop. Malaki. Parang taong may pakpak. Biglang tumigil ang tunog. Muli kong sinara ang bintana. Tumakbo ako sa ilalim ng kumot, pinikit ang mga mata. Ngunit kahit nakapikit ako, ramdam ko ang bigat, parang may presensyang nakatayo sa mismong paanan ng aking kama. Kinabukasan, may umagang may dumating na taga-gobyerno. Gusto raw ipasukat ang lupain malapit sa lumang bahay. Pero makalipas lamang ang ilang oras, umalis din sila. Tinanong ko kung bakit. Sagot nila, ayaw naming mamatay ng maaga. Araw-araw, mas lalong dumadami ang palatandaan. Minsan, may mga itim na ibon sa bubong ko, hindi umaalis hanggang hindi lumulubog ang araw. Isang gabi, pagtingin ko sa orasan, 12:00. Bigla kong naamoy ang masangsang na singaw ng dugo at panis na karne. Tiningnan ko ang paligid at sa isang sulok ng bahay ko, may basang bakas ng paa. Maliliit. Paakyat sa kisam. Dahil sa matinding takot, bumalik ako kay Mang Elias. Kinuwento ko ang mga nangyayari. Pinayuhan niya akong maglagay ng bawang, asin, at itim na kandila sa bawat sulok ng bahay. Hindi ito sapat para labanan siya, sabi niya. Pero makakatulong para hindi ka kaagad mahulog sa bitag niya. Tinupad ko ang bilin niya. At sa unang gabi matapos kong gawin ito, muling nagsimulang mag-ingay ang paligid. Parang nagalit ang nilalang. May mga batong bumabagsak sa bubong, may kaluskos sa ilalim ng bahay. At nang pumutok ang kandila sa silanganing bahagi ng bahay, alam kong nandyan siya. Lumapit ako sa altar at nagdasal. Pero habang ako'y nagdarasal, may narinig akong bulong mula sa likod ko, hindi sapat ang dasal kung ikaw na ang pinili. Lumabas ako ng bahay kinabukasan at nakita ko ang isang papel na nakatupi sa harap ng pintuan ko. Pagbukas ko, isang sulat kamay, luma, at nangingitim ang gilid. Isa lang ang nakasulat, balik ka sa akin. Hindi ka makakatakbo. At sa ilalim ng teksto, may bakas ng dugo. Doon ko naisip ang simula ng kababalaghan ay hindi na ito basta pananakot. Isa itong paalala na may koneksyon na ako sa kanya. At hindi na ito basta aswang na gumagala. Isang matandang nilalang na may kakayahang pumasok sa isipan, sa katawan at sa mismong kaluluwa. At alam kong simula pa lang ito. Hindi na ako mapakali. Araw-araw ay may nangyayaring kakaiba, mula sa mga tunog sa bubong, mga aninong sumisilip sa bintana,
hanggang sa mga bulong na hindi ko malaman kung sa loob ng bahay o sa isip ko mismo nanggagaling. Sapat na ang lahat ng ito para magtanong ang kahit sinong normal na tao, sino ba talaga ang matandang iyon? Kaya isang umaga, nagdesisyon akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa sitio. Alam kong marami sa kanila ay ayaw ng pag-usapan ang tungkol sa bahay, pero kailangan kong sumubok. Una kong nilapitan si Aling Meding, isang 84 anyos na dating guro sa elementarya. Sa una, ayaw niyang magsalita, pero matapos kong sabihing may sulat na iniwan sa harap ng bahay ko, agad siyang natigilan. Sulat? May sulat ka na? Tumango ako. Napayuko siya. Tila kinilabutan. Anak, kapag nakatanggap ka na ng sulat, ibig sabihin niyan tinanggap ka na niya. May pinupunan siyang kulang. May pinapalitan. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kaya nagpatuloy siya. Siya si Doña Felisa. Dati siyang guro rito. Pero hindi siya ordinaryo. Isa siyang manggagamot noon. Marunong sa sinaunang hilot, dasal at orasyon. Pero nang mawala ang kanyang anak at asawa sa sunog, nag-iba siya. Nag-iba? Paano po? Nagkulong siya ng maraming taon. Tapos isang gabi, may sumabog na ilaw sa bahay nila. Kinabukasan, nakita siyang buhay. Pero may mga bangkay ng hayop na nakasabit sa punong kahoy sa bakuran. Mula noon, walang nangahas lumapit. Lumamig ang paligid. Tila may aninong dumaan sa likuran ng bahay ni Aling Meding, kaya napatigil siya. Mabilis siyang nagdasal ng Latin at kumuha ng sako na mailamang langis at uling. Ito ang ginamit namin noon upang hindi kami maamoy. Kailangan mo ito, anak. Kailangan mong malaman ang totoo. Kinuha ko ang langis at nagtungo sa lumang bahay ng isang dating kagawad, si Mang Tomas. Siya raw ang huling taong nakapasok sa bahay ni Doña Felisa bago ito tuluyang iniwasan ng buong sitio. Agad akong tinanggihan ni Mang Tomas. Baliw ka ba? Gusto mong alamin ang totoo? Baka hindi mo kayanin. Mas masahol ang mabuhay sa takot ng walang alam, sagot ko. Matagal siyang natahimik, saka dahan-dahang lumapit at binuksan ang isang lumang kahon. Mula roon, inilabas niya ang isang makapal na kwaderno. Ito ang journal ng asawa ko. Isa siyang mananaliksik. Matagal niyang inalam kung anong meron kay Doña Felisa. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala. Binasa ko ang unang pahina, si Doña Felisa ay hindi basta tao. May ginawang kasunduan sa dilim. Kapalit ng buhay ng kanyang mahal sa buhay, ay isinakripisyo niya ang kanyang kaluluwa. Isa siyang bantay. Isang tagapangalaga ng gutom. Hindi siya nagugutom sa pagkain. Nagugutom siya sa takot at laman ng tao. Tumindig ang balahibo ko. Sa mga sumunod na pahina, detalyado ang mga obserbasyon, ang mga paglipad sa gabi, ang pag-iba ng anyo tuwing kabilugan ng buwan, ang mga nawawalang alaga sa sitio, at mga batang hindi na natagpuan. May isang pahina na may pamagat na, ang ritual ng pagsasalin. Sa 15 taon, kailangang may mapiling tagapagmana. Ang mata ng matanda ay pipili. Ang mapili ay unti-unting mahihiwalay sa mundong ito. Dugo niya ibabaguhin. Kaluluwa'y dadayain. Kapag natapos ang ritual, magiging isa na siya sa kanila. Isa na siyang hindi mamamatay, ngunit hindi na rin ganap na tao. Hindi ko alam kung paano ako makakaupo habang binabasa iyon. Para bang biglang naging malinaw ang lahat. Hindi lamang basta matandang naninirahan sa lumang bahay si Doña Felisa. Isa siyang nilalang, hindi na bahagi ng mundo nating mga ordinaryong tao. Isa siyang buhay na uhaw sa laman, sa takot at sa kaluluwa. At ako raw ang susunod. Bumalik ako sa bahay na bitbit ang journal. Sa likod bahay, naghukay ako upang ilibing ang journal. Baka sakaling may proteksyon itong dulot kung hindi ito makita ni Doña Felisa. Pero habang naghukay ako, may nakita akong kakaiba sa lupa. Isang maliit na butong puti. Hinukay ko pa. At isa pa. At isa pa. Buto ng tao. Maliit. Parang sa bata. Bigla kong naalala ang mga nawawalang bata sa sitio. Mga batang laging nawawala tuwing gabi. Tuwing bilog ang buwan. At sa paglingon ko, nandoon siya. Sa likod ng puno ng saging, nakatayo si Doña Felisa. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya lumalapit.
Pero ang tingin niya, matulis, malalim, parang tumatago sa kaluluwa. Hindi siya galit. Hindi rin siya natatakot. Ang tingin niya ay parang kontento. Parang sinasabi ng kanyang mga mata, alam mo na. At wala ka ng kawala. Tumakbo ako papasok ng bahay. Isinara ang lahat ng pinto. Inilabas ang langis na ibinigay ni Aling Meding. Ipinahid sa paligid ng bintana, sa pinto, sa mga sulok. Nagdasal ako ng paulit-ulit. Pero sa loob ko, alam kong hindi sapat ang ginagawa ko. Kapag ang isang matandang aswang ay pumili na, hindi basta makakawala ang napili. At sa bawat segundo ng katahimikan, alam kong unti-unti na akong hinihigop ng kanyang mundo. Hindi ako mapakali. Sa bawat sulok ng bahay ko, para bang may nakakubli. Kahit anong dasal, kahit anong paglalagay ng bawang at asin sa bintana, hindi na bumabalik ang pakiramdam ng kaligtasan. Alam ko, darating siya. At baka hindi lang para manakot. Kaya isang gabi, pagkatapos ng ilang araw ng walang tulog at walang katahimikang gabi, nagdesisyon ako, haharapin ko siya. Hindi ko na kayang mabuhay sa takot. At kung totoo ngang ako ang pinili, gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong malaman kung ano ang plano niya. At kung may pag-asa pa akong makatakas sa sumpa niyang bumabalot sa akin. Bago maghating gabi, naghanda ako. Nagsuot ako ng pulang panyo sa liig, sabi ni Mang Elias, ito raw ang kulay na pinakaayaw ng mga nilalang ng dilim. Bitbit ko rin ang langis, asin, isang rosaryo, at ang luma ng journal ni Aling Meding. Tahimik ang paligid habang naglalakad ako papunta sa lumang bahay. Walang hangin. Wala ring kuliglig. Para bang pati ang kalikasan ay humihinto kapag siya'y malapit na. Pagdating ko sa harap ng bahay, nakabukas ang gate, parang inaasahan na talaga niya ang pagdating ko. Huminga ako ng malalim, saka dahan-dahang pumasok sa loob. Ang sahig ng bahay ay natatakpan ng alikabok at tuyong dahon. Sa loob, may amoy ng lumang kahoy, dugo at insenso. Ngunit sa kabila ng kalumaan, ang mga gamit sa loob ay tila inalagaan, parang may isang taong naninirahan talaga doon araw-araw. At sa dulo ng pasilyo, naroon siya. Si Doña Felisa. Nasa ilalim siya ng liwanag ng isang lampara. Nakaupo sa isang upuan na yari sa kahoy na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Nakayuko siya. Parang nagdarasal. O parang nag-aantay. Lumapit ako. Mabagal. At bago pa ako makapagsalita, nagsalita siya ng hindi tumitingin, huli ka na sa pagtutol, Hijo. Ang proseso ay nagsimula na. Ano pong sinasabi niyo? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Tumawa siya ng mahina. Isang tuyot, mabagal na halakhak. Bawat gabi na naramdaman mo akong nariyan iyon ay bahagi na ng pagbubukas. Unti-unti kang hinihiwalay sa liwanag. At ngayon, narito ka na mismo sa sentro ng dilim. Bigla siyang tumayo. Hindi tulad ng isang normal na matanda, ang katawan niya ay gumalaw ng sobrang gaan, parang piraso ng usok na bumangon mula sa lupa. Tiningnan niya ako, mata sa mata. Bakit ako? Sigaw ko, halos maiyak. Ano na kailangan mo sa akin? Bata ka. Malinis ang loob. Walang kasunduan sa liwanag. At higit sa lahat ikaw ay handang magtanong. Ang mga nagtatanong, sila ang madaling pasukin. Biglang dumilim ang ilaw. Ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga pader ng bahay ay tila nabubuhay, may mga aninong gumagapang sa ibabaw nito. Ang kisame ay humuhuni at ang lupa sa ilalim ng aking paa ay tila nabubuhay. At si Doña Felisa, nagbago. Hindi na siya mukhang matanda. Ang katawan niya ay unti-unting lumiliit at kumikibot. Ang balat niya ay nagiging kulay abo. Ang buhok niya ay nahuhulog isa-isa. Ang mga kuko niya ay humahaba. Ang mga mata nagiging pula. Hindi mo na ako maitatanggi, sabi niya. Ang dugo mo ay amin na. Mabilis kong binuhos ang langis sa sahig at sinindihan gamit ang lighter. Sumiklab ang apoy. Sa pagputok ng liwanag, napaatras si Doña Felisa. Nagsisigaw siya, ngunit ang boses niya ay hindi boses ng tao. Isang halakhak na may halong daing. Isang sigaw na nilalang na nasasaktan hindi dahil sa init, kundi dahil sa liwanag. Mabilis akong tumakbo pabalik sa pinto, pero pagbalik ko, sarado na ito. Sa bawat sulok ng bahay, lumalabas ang mga anino, mga hugis batang umiiyak, mga hayop na walang ulo,
mga mata na lumulutang sa hangin. Isinigaw ko ang pangalan ni Mang Elias. Sa isip ko, siya ang tanging taong maaaring tumulong. Bigla kong naalala ang isang dasal mula sa journal ni Aling Meding, panlaban sa masamang espiritu. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. Libera me de tenebris. Inulit-ulit ko iyon. Walang hinto. Hanggang sa biglang nagliyab ang rosaryong hawak ko. Umilaw ito ng sobrang liwanag at sa bawat pagliyab nito, napapaatras ang mga anino. Si Doña Felisa ay napasigaw muli, ngunit ngayon parang nasusunog ang kanyang anyo. Hindi pa huli ang lahat, Hijo. Maaari ka pang maging isa sa amin. Ang takot ay hindi kaaway, ito ay kapangyarihan. Ngunit hindi na ako nakinig. Nahanap ko ang bintana, binasag ito gamit ang rosaryo at tumalon palabas. Mababa lang naman ang unang palapag, kaya't agad akong nakatayo at tumakbo palayo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang kanyang tinig, halos sumisigaw sa hangin, hindi pa ito ang wakas, anak ng liwanag. Hindi pa ito ang wakas. Nang makauwi ako, agad kong kinandado ang pinto. Pinagdasal ko ang buong bahay. Ngunit kahit nasa loob na ako, ramdam kong may naiwan sa akin. Hindi lang takot, kundi bahagi ng kadilimang kanyang iniwan. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong pagod, duguan ang braso, may gasgas sa noo. Pero higit sa lahat, may nakita akong kakaiba, ang mga mata ko parang unti-unting lumalalim ang itim ng balintataw. Parang nagbabago. Isang linggo matapos ang gabing hinarap ko si Doña Felisa, nagsimula na namang umikot ang takot sa buong sitio. Hindi na ako lumalabas tuwing gabi, laging kandado ang mga bintana, at bawat sulok ng bahay ay may bawang, asin at langis. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong hindi pa tapos. At isang umaga, muling sumabog ang balita sa buong lugar na wala ang isang batang lalaki. Si Junjun, 7 taong gulang, anak ng mag-asawang magsasaka sa kabilang kanto. Huling nakita ng ina niya ay nasa likod bahay ito, naglalaro malapit sa kawayan. Ilang minuto lamang siyang lumingon at nang balikan, wala na ang bata. Ang kwento ng ina, may narinig daw siyang kaluskos mula sa may gubat at pagkatapos, katahimikan. Muling bumalik ang sindak sa buong barangay. Nagtipon-tipon ang mga tao, may ilan pang naglakas loob magsagawa ng paghahanap hanggang sa mismong gilid ng bakuran ng lumang bahay. Ngunit gaya ng dati, walang nakalapit sa mismong pintuan. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Lahat ay may hinala kung nasaan ang bata, pero walang may gustong magsabi ng lantaran. Ako lang ang nakakaalam kung gaano nakasama ang lahat. Hindi lang basta nawawala ang mga bata. Hindi sila kinukuha para kainin lang. Kinukuha sila para paglaruan. Para sirain. Para gawing kasangkapan. Sa loob ng ilang araw, wala pa ring balita kay Junjun. Ngunit isang gabi, habang pauwi ako galing sa bahay ni Mang Elias, nakita ko ang isang maliit na anino sa gilid ng kalsada. Nakapajama. Nakatsinelas. Nakatingin sa akin. Si Junjun, pero ang mukha niya ay maputla, walang ekspresyon. At ang mga mata niya, itim na itim, walang puti. Nagsimula siyang lumapit. Kuya, mahinang sambit niya. Nagugutom na siya di. Napaatras ako. Nang muli ko siyang tingnan, nawala na siya. Para lang hangin na biglang umusad. Tumakbo ako pa uwi, muling nagkulong. Doon ko binuksan ang journal ni Aling Meding at binalikan ang bahagi tungkol sa pagkawala ng kamusmusan. Ang mga batang kinukuha na nilalang ay hindi basta pinapatay. Ginagawa silang tagapaghatid ng gutom. Hinuhubog. Pinuputulan ng damdamin at ginagawang sundalo ng dilim. Kapag lumapit sila, huwag mong tingnan sa mata. Kinabukasan, nagdesisyon ang barangay na sunugin na ang lumang bahay. Isang grupo ng matatapang na lalaki ang tumungo roon bitbit ang gasolina at sulo. Wala na raw dapat ipagpaliban pa. Walang kailangan hintayin. Ako man ay sumama, hindi para magdala ng apoy, kundi para matapos na ang lahat. Pagdating namin doon, napansin naming bukas ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Walang ilaw, pero may malamig na hangin na umaagos mula sa loob. Dahan-dahan kaming pumasok. Sa unang palapag wala. Ngunit nang makapunta kami sa lumang silid sa ikalawang palapag, doon na namin nakita ang katotohanan. Mga buto. Mga tuyong balat ng hayop.
At sa isang sulok, isang malaking altar na yari sa mga bungo ng bata. At sa gitna ng altar, isang larawan ng isang napakagandang babae, maputi, maamo ang mukha, may suot na makalumang bestida. Sa ilalim ng larawan, Felisa G. Santiago, 1,874. 1,874, halos hindi makapaniwala ang mga kasama ko. Impossible. Ibig sabihin mahigit 100 taon na siya. Bago pa kami makagalaw, biglang nagsara ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Nagdilim. At sa hagdan, bumaba ang isang nilalang. Hindi na siya si Doña Felisa. Ang anyo niya ay malabampira, kulay abo ang balat, mahaba ang liig, matulis ang dila, at ang mata, pula, parang nasusunog. May pakpak sa likod niya na parang balat ng paniki. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang ngiti, malawak, malalim, puno ng pangako ng kamatayan. Tinatapos niyo ba ang simula, sabi niya. Wala kayong alam. Ako ang dahilan kung bakit hindi pa bumabaha ng gutom sa mundong ito. Ako ang nagpigil sa mga hayop. Ako ang tagabantay ng gutom. At ngayon, gusto niyo akong sunugin. Bigla siyang lumipad at binangga ang isa sa mga lalaki. Tumalsik ito sa dingding at nawalan ng malay. Ang iba, nagsigawan. Naghagis ng gasolina. At ako, kumuha ng pusporo. Kung tagabantay ka ng gutom, panahong gutumin ka rin ng apoy. Sinindihan ko ang pusporo. Iwinasiwa sa paligid. Sumiklab ang apoy. Ang buong bahay ay nagliyab. Ang mga sigaw ni Doña Felisa ay umalinggaw sa buong sitio, hindi sigaw ng isang matanda, kundi ng 1,000 kaluluwang pinahirapan. Tumakbo kaming palabas. Isa-isa. Hanggang sa tuluyang gumuho ang lumang bahay. Wala kaming natagpuan sa loob na katawan, wala rin ang mga buto. Ilang araw matapos iyon, muling naging tahimik ang sitio. Para bang nabunutan ng tinik ang lahat. Sa wakas, tapos na. Ngunit sa gabi ng 3 araw, habang ako'y nasa bahay, may kumatok sa pinto. Mabagal. Sunod-sunod. Pagbukas ko, may nakatayo sa labas. Isang bata. Maputla. Walang ekspresyon. Si John John. At sa likod niya, anino ng isang matandang babae, nakangiti. Tumambad sa akin ang di inaasahang tagpo. Nasa harap ng bahay ko si John John, ang batang matagal nang nawawala. Ngunit hindi siya ang dati. Ang balat niya ay maputla, parang walang dugo, at ang mga mata niyang itim na itim ay tila walang saysay. Nakatitig lang siya sa akin. Walang emosyon. Pero hindi siya ang nakakatakot. Sa likod niya, may isa pang anino. Si Doña Felisa. Siya. Hindi na ang halimaw na nakita namin sa nasunog na bahay. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang babae, matanda, payapa ang mukha, tila malungkot. Suot niya ang puting damit at sa mata niya may kalmadong titig. Pero ramdam kong hindi ito katahimikan ng isang matanda, kundi katahimikan ng isang nilalang na hindi na kailangan pang magpanggap. Tapos na ang apoy. Pero hindi pa tapos ang ugnayan natin, mahinahon niyang sabi. Hindi ka ba nasunog, tanong ko, nanginginig ang boses. Ang apoy ay para sa mga laman. Pero hindi ako basta laman. Dahan-dahan siyang lumapit. May iniwan ako sa iyo. At habang iyon ay nasa iyo, ako'y bahagi ng buhay mo. Napaatras ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Anong iniwan mo? Umangat ang kamay niya at itinuro ang mata ko. Sa mismong salamin sa aking sala, nakita ko ang maliit na pula sa gitna ng aking itim na balintataw. Ang mata ng pagmasid, sabi niya. Bihira ang may ganito. Isa kang tulay. Hindi ko na siya hinayaang makalapit. Dinampot ko ang langis mula sa altar ng bahay, sabay buhos sa harap ng pintuan, saka ko sinindihan. Biglang bumangon ang apoy sa pagitan namin. Umurong si Doña Felisa, habang si John John ay hindi gumagalaw. Hindi mo kami mapapalayas ng apoy lang, ani Felisa. Kailangan mong pumili. Bigla kong naalala ang journal ni Aling Meding. Sa huling pahina nito ay isang lihim, isang dasal at isang ritual para putulin ang koneksyon sa nilalang ng dilim. Pero ang kapalit ay alaala. Alaala ng buong karanasan. Alaala ng lahat ng nangyari. Kung gagawin ko ito, makakalimutan ko ang lahat.
Si Doña Felisa, ang mga bata, ang matandang bahay, lahat. Pero marahil iyon nga ang kailangan para muling maging malaya. Kinuha ko ang rosaryo, binuksan ang huling pahina ng journal, at binasa ang panalangin, sa ngalan ng liwanag at alaala, putulin ang tanikala. Sa pawis ng paglimot ay ibalik ang kalayaan. Ako ay hindi iyo. Sa panahong ito, ako'y sa akin muli. Paulit-ulit kong sinabi iyon habang lumalakas ang apoy. Nagsimulang umuga ang paligid. Sumisigaw na si Doña Felisa, ngunit hindi na ang tinig niya ang maririnig, bagkus, mga tinig ng bata, ng matanda, ng libu-libong kaluluwa na tila nakagapos sa kanya. At nang bigla, isang puting liwanag ang bumalot sa buong sala. Isang aninong umangat mula sa katawan ni Junjun. Pagkatapos ay si Doña Felisa, unti-unting naglaho, kasabay ng apoy. Tahimik. Nang imulat ko ang aking mga mata, umaga na. At ang pintuan ay bukas. Wala na si Junjun, wala na rin ang journal. Wala na ang pula sa mata ko. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik. Walang batang nawawala. Walang naririnig na kaluskos sa gabi. Ang lumang bahay ay tuluyang pinatag at ginawang basketball court ng barangay. Si Junjun ay natagpuan sa may paanan ng bundok, tulala. Ngunit sa awa ng Diyos, buhay at unti-unting gumaling. Wala siyang maalala sa mga nangyari. At ako, nabuhay na parang wala ring naalala. Ngunit may mga gabi pa rin na, habang nakatitig sa salamin, para bang may bahagi ng aking sarili ang nagsasabing, may nangyari. May dapat tandaan. May kailangang itala. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, napapansin ko, sa anino ng bintana ng kwarto ko, na may matandang nakatayo sa kalayuan, nakangiti, tahimik, nagmamasid. Hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, ako ang pumili. Epilogo, ang matandang nakatira sa iniiwasang bahay ay hindi lang nilalang na dapat katakutan. Siya rin ay tagapagdala ng kasaysayan, tagapangalaga ng lihim ng barangay, at tagasubok ng katatagan ng mga taong lumalapit sa dilim. Hindi lahat ng aswang ay uhaw sa dugo. Ang iba, uhaw sa koneksyon. Sa pagpansin. Sa kapalit ng kanilang walang kamatayang pag-iral. At minsan, ang tanging paraan para matapos ang kanilang paghihintay ay ang paglimot.